Ito, panoorin na po natin, no? Etong, saan muna tayo? Dito muna tayo, ha? Dito muna tayo, bago tayo dun sa gustong hawakan sa leeg ni Martin Romualdez, yung mga ex-marine. So, ito muna panoorin natin. The subpoena, it says here, to provide relevant information on the investigation being conducted by this Bureau in relation to the deputation to conduct background investigation and verification from the Office of the Ombudsman on the joint affidavit dated 23 February 2026 of Bernard Tube et al. So it appears on your authority from the Ombudsman that you just want to ascertain the identity of the affiants. But tell us if you want to go beyond your deputization. Just let us know. Of course not po, ano. Gulo ng camera, ha? Sino yung camera niyan? We'll also go beyond mere name and so we will have questions for them pertaining to their background. So you are no longer limited on the si Sir Mike pa lang ascertainment of the nagla-live. identity of the 18, but you would want to dwell on matters raised in their sworn statement. Definitely, fine. So that's your We direction. will be limited to that only. Which We one? will be limited to the sworn affidavit submitted before the Ombudsman. Yes, that's my Will you be ma'am. allowing us to do that? Tangina, no? Na, Objection po doon. no. Ang worry namin is your authority as deputy. Kung tanga naman nun, ba't ka magtatanong ng objection po ba yun? Sino yun? Tatrabaho ba sa NBI yun? Hindi niya alam yun? Ba't niya tinanong yun? The Ombudsman. Right? Nasa inyo. But if you want to dwell beyond the identity of the affiants, then let us know. Yeah, we are letting you know that. Diba? Because if you want to interrogate them with respect to their affidavit, I am on the single lawyer for the 18, and you will now dwell on their constitutional right to be assisted by counsel of their choice. But just to be clear, no, they are not suspected of committing any offense, no? So hindi po ito custodial investigation. Let me repeat that this is not a custodial investigation, but Yun naman pala bakit parang gusto nyong isa-isahin yung mga ex-marine? if you want to be present when your clients are interviewed, you are more than welcome to do so. Yes, because that is the source of our confusion, sir. No? Yan, si Atty. Topacio, pagsalitain nyo dyan, yari ang mga yan. Is ubiquitous in media, already saying that 4 of the people are not in fact Marines, 8 of them were not in fact employed by Saldico, and he even said a lot more. Let me just point this out. Okay, these are the pervasive assertions of Buti na lang talaga magaling din to si si Attorney Baligo at Attorney Topacio. Kung hindi, tangina, yari itong 18 Marines dito. the NBI director. 14 Marines, there are only 14 Marines. The rest are not. That's his allegation already. And he is citing intelligence information given to him. He also said there was a general belonging to class 75 of PMA who recruited this 18, and they were only employed for 2 years. But we are ready to prove that one of them had been working with Zaldico for 9 years, a lot of them for 7 years, 5 years, 3 years, no? And then he even implied something venal or something corrupt on this 18. He said, So ito, forward natin dito kay Attorney Topacio.
Oo, dito na tayo, ang Attorney Topacio na tayo. View the context. We are here out of respect to the National Bureau of Investigation as an institution. Thank you, sir. Nanggaling din po ako rito, the NBI is composed of men and women of high professionalism, integrity, and probity. However, due to political appointments at the very top, nawe-weaponize at nami-misemploy ang powers ng NBI, which is a highly revered institution. Ngayon ko lang nalaman kay Attorney Baligod na meron na palang sabina o letter na inaanyayahan itong 18 na imbestigahan doon. This reinforces my belief na itong sabina na ito at yung sabina roon, dala-dalawa. Kayo, deputize sila, yung main source of the power. I intended to harass and intimidate not only the 18 but my client and the other Dalawa yung persons involved here as subpoena. well. The fact that you are even telling us that they are going to be interrogated one by one in a room is already abuse, because the limits of your power are only within the four corners of your deputization, as Attorney Levy correctly stated, ascertain the background. Now, if you want to ask my client here about his background, and I believe his background is fairly well known, you ask him now. We will not consent to any one-on-one. That those are tactics that everyone knows are intended to intimidate and scare witnesses. We will not consent to that, custodial interrogation or not, because if you want to question him one-on-one, that's already custodial interrogation in anything but name. Huwag na tayong Tama. maglukuhan, panyero. Tinatakot nyo lang kami. May question kayo, you're here. We are na. He's here now. You ask him. Tapos. Okay. Okay. Alright. Thank you. Sige. Let's respond to that. First off, let me just say na first of all, thank you for recognizing the integrity of the men and women in the NBI. So, you have our oath as lawyers and law enforcers that we are impartial. This is a fact-finding investigation. We will go where the evidence leads. Sino ba itong Alright, kupal na Dito to? namin yan eh. Also, I just object to the use of the word interrogation. As I said earlier, hindi po ito interrogation. The individuals subpoenaed today are not suspected of committing any offense. They are subpoenaed as witnesses. And so what we will do is an interview. Okay? Now, we are interviewing them individually for efficiency, to save time. But of course, if Attorney Baligod so chooses, he can accompany the interviewees one by one. We'll just have So ito yung pinakaano niyan para mas maintindihan natin. Ayan, ito yung interview. Kung ano yung gusto nilang gawin gustong gawin ng NBI dito. Dito natin mamaya matatanong na sino ang gustong kumausap sa mga NBI? Bakit ginaganito? Bakit kailangan nilang isa-isahin? So ito po Oo, kasi alam nyo, etong kinakataka ko nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Di ba sabi ko, out of respect to the institution, may sabina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga Bakit? kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Attorney Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury? Tama. Ano yan? Pag-apply sa trabaho. Gago ba to NBI na to? Sira ulo rito NBI no? Titingnan nyo kung qualified ba yung mga ex-marine kung ay pasado to. Pwede to. Hindi kasi alam na natin kung bakit nilang gagawin yun. Kasi kapag once na nag-isa-isa yan, pwedeng mabago lahat ng mga statement eh. Pwedeng mangganon yun at baka yun ang palabasin nila. Baka doon nila mabutasan etong ex-marine na to. Kung sama-sama nga naman, iisang salaysay lang at yung abogado lang nagsasalita, di ba? So, ganyan yung gusto nila. Kaso nakakagago lang, parang mag-a-apply ka lang ng trabaho, no? Nila.
Oh, di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabi na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Tama. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Oh, hindi naman siya inirereklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Grabe. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, Yun din talaga ang motibo dyan. Para matakot etong 18 Marine na to. Kasi sa totoo lang, nakakapagod to mga banateros ha. Itong ginagawa ng 18 Marine, nakakapagod to. Diba? Tapos kaliwat kanan ng interview. Tapos sa bawat interview mo, sa bawat alis nyo, aligaga kayo kasi, di ba, may mga balibalitang maraming sumusunod sa kanila. Maraming nakamata dito sa 18 Marine na to na posible na yan pa yung maging mitya ng buhay nila. Wag naman ho sana mangyari yun, no? Hindi naman natin pinapanalangin. Pero yun ang nangyayari ho ngayon. Nakakapagod to. Ngayon, tama nga, yung parang tinatakot nga, parang maaaring takutin or kung ano yung pwede nilang masasabi dito sa 18 Marine na to, pwede nilang magawa yun. O ganito ha, o parang ito ba gusto mo na para matapos na to lang, parang ano to, ano ba yung nangyari sa Congress dati na huli sa CCTV? Yung kinausap ni Abante at ni Fernandez, i-comment nyo nga dyan sa comment section, nakalimutan ko yung kung anong pangalan nun eh. Si General yung kinausap muna siya ni ni Abante at ni Fernandez. Sino pa ba kasama nun? Si Akop kasama pa ba nun? Nung time na yun? Si Higaldo ba yun? Higaldo ba yung kinulong na general? Hindi ko matandaan eh. Basta may about dun sa si AJK. Oo. So, kinausap muna nila. Puta na, hindi nila napapayag. Ayun, kinontem. Diba? So, maraming sinabi yung retired general na yon na parang gusto nga daw siyang suhulan itong dalawang congressman na to. So pwedeng maaring parang ganun din yung nangyayari dito or tinatakot. sinasabi nga namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, intent crime to eh. Wala namang kaso to mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit. Dahil yun yung tama. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dating? Ang nangyayari kasi ngayon, nakatutok lang sa 18 Marine eh. Sila na yung witness, pero sila pa yung kinakasuhan, sila pa yung ginigipit. Pero yung itinuturo nila, walang aksyon ng NBI. Bakit kaya? Police case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi ko yun ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen dun? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Pero with your indulgence, hindi po ba ang proseso po ng investigasyon, normally po pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts, lahat Yes. ng nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po ipapatawag. Correct. Dito po sa NBI. No? Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gustong gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang iimbestigahan niya yung krimen.
na sinasabi ko. Tama. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla ang may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Baliktad na nga ngayon eh. Hindi, sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, ganito yung sinasabi mong proseso kasi. You file a complaint. Nag-aalig ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath, at nung isang araw pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kokontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po. Yung binabanggit. Tama. Ikaw ang magdefensa. Ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo. Ito kasinungalingan. Ito, walang katotohanan ito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung complaint. Hindi po ganun yun. You're questioning the process, sir. Yes, the process. Kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 nag-execute ng affidavit, may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba, are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. May asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad kung di pa namin nakahon ni Kong Mike kung ipatatawag nila o hindi. Pwede ba naman yun? Ang pinatawag mo yung nag-complaint? Sinumpaan na yan? Ay, sorry, partner. No. Go ahead. Ang sinabi ko kay Attorney Raimundo kanina, can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito, na yung resources ng government ginagamit para sa ipag-imbestiga ng isang sinasabi niyong hindi namang krimen. Kasi sabi nila, establishing the identities. Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Diba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata maganda. Tinanong ako kanina, yung kotse ba, sinurveillance na nga nila Alam nila pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involve sa korupsyon. So kung hindi kayo makikipagtulungan sa investigation, hanggat hindi pinapatawag yung mga inaakusahan ng mga former na sinasabi ng Marine? Hindi, makikipagtulungan kami sa investigasyon. Wala namang problema doon. Ang problema lang, ang sinabing deputization ng ombudsman dito, establishment of their identities. Diba? Yun ang mga sinabi. And if I may quote directly yung sinabi ng Sabpina. Ngayon masakit diyan putay na kung sino pa yung mga naglalahad ng corruption ngayon na nagaganap sa Pilipinas, sila pa yung masama. O sino-sino 'yon? Unang-una, si Pangulong Duterte. Nilabas ang BICAM report na mayroong mga blanco. 'Di ba? Anong ginawa kay She's lying. Diba? Yun yung sagot ni Marcos Jr. She is lying. Tapos anong ginawa kay Pangulong Duterte? Kinidnap, dinala sa dahig sa ICC, 'di ba? Sino pa ba? Sobrang dami niyan Lebiste tsaka si Barsaga.
Anong ginawa? Ginigipit din, di ba? Kaming mga Banateros Brothers, kaming mga vlogger. Sino pa? Sino pa? Ang dami pa, ang dami. So, kung sino yung mga naglalahad ng tunay na balita, tunay na pangyayari, sila yung kinakasuhan. Okay sana eh. No? Etong NBI, okay sana tong NBI eh. Kahit ipatawag nila si Martin Romualdez man lang sana. Si Sandro Marcos, tungkol dito sa mga inilahad ng 18 Marines. Pero wala, nga eh. Yun yung nakakalungkot ngayon. And verification from the Office of the Ombudsman. Yun ang sinabi. Background investigation and verification. Yung sa GC ko po, meron po kopya niyang sampina na yan. You can see for yourselves. Sorry, just to simplify, ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI, pine-check din nila yung credibility nga po kung nagsisinungaling ba yung nag-aakusa. May I answer that, partner? Go. That is not the job of the NBI at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to So full hindi faith and parte ng credit. trabaho nila, tama. Hayaan nilang sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral Umpisa pa lang eh. Umpisa pa lang eh. Titignan mo agad. Di ba? Di ba? Umpisa pa lang eh. Utang inang yan. Tapos ano mo na kung sila ba ay nagsisinungaling hindi. Wala pang ang statement yung kabila eh. Wala pang ibinibigay na statement yung mga itinuro ng 18 ex-Marine. Tapos sasabihin mo, titignan nila kung sila ba ay qualified, kung sila ba ay hindi nagsisinungaling. Hindi dapat ngayon yun. Ang aga nun ah. Utang inang yan. Kung tanga-tanga lang talaga tayo, maniniwala tayo dito eh. Buti na lang ang ganda ng pagkakasabi ni Atty. Topacio. Ang ganda ng pagpapaliwanag. Hindi ngayon. 'Di ba? Wala pang ibinibigay yung kabila eh. Ngayon, kapag hawak mo na yung statement ng 18 Marines at statement ng mga itinuro ng 18 Marines, sabihin na natin sila Sandro, sila Martin Romualdez, Marcos Jr. at iba't iba pa, sila De Lima, 'di ba? Marami pa diyan yung mga kongresista na dinala ng mga mali-malitang pera, sila Soto, sila Lacson. So doon mo ngayon yun pagpapantayin, doon mo ngayon huhusgahan yun. Depende na lang kung bayad ka. Yun yung totoo dun eh. Yun na lang nakadepende kung bayad ka ba. Ngayon pa nga lang na umpisa pa lang na unang supuin na pa lang laban sa 18 Marine. Puta na. Gusto mo nang masolo sila lahat para para titignan kung nagsisinungaling ba o hindi. Hindi panahon 'yun. Tama, ang ganda ng rito ni Atty. Topacio. Ito pakinggan nyo. Background investigation and verification. Ayan Sa GC pakinggan. ko po, meron po kopya niyang sampina na yan. You Ayan, can see for yourselves. Pakinggan nyo. Simplify, ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI, pine-check din nila yung credibility nga po kung nagsisinungaling ba yung nag-aakusa. May I answer that, partner? Go. That is not Yan, the job of the NBI at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to full faith and credit. Hayaan nilang sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral pa lang ito, isa pa lang eh. Titignan mo agad. Hindi po, that's not how it works. Tama. Ang ating sistema. So do you think it's unfair? Not only unfair, it's very legally questionable. Number Illegally. two, diba ang ombudsman under our constitution is supposed to be an independent body. Independent. Kaya nga may sariling field investigation office yan. Bakit ipapasa mo sa isang departamento, institusyon na nasa ilalim ng executive? The NBI is under the Department of Justice. Nawala na yung independence. Hindi pwede. If they want to get the background of these people, dapat yung ombudsman, although nasa Ombudsman Act, they may request the assistance of any agency. Inaamin naman po natin yan. Nandun po yan sa batas. Ngunit, if you want to show your independence,
lalo na ngayon na very crucial na dapat credible ang investigasyon dito. Because this is an issue of transcendental importance to our people and our nation. Galing. Dapat i-preserve mo yung iyong integrity, Galing ni yung Atty. iyong independence. Topacio. Huwag mong ipapasa sa iba yung trabaho mo. Siguro parang bigyan ng ehemplo dyan, no? Yung, again, babalik ako yung Napoles case. Nung nag-file si Ben Luoy, hindi naman sinabi, kinwestiyon siya eh. Anong background mo? Galit ka ba? Ba't mo sinabi yan? May pagkain ka ba? Wala ka na ba sweldo? Hindi naman ganun eh. Di ba? Ang tiningnan doon, yung sinasabi niya. And they So, sana, Boss Mike, ano yun rekta yun sa kay Santiago tuloy. Doon sa bagong NBI director Hindi kasi sinabi niya yun eh. Ito. Sinabi na NBI director yan eh. Hanapin ko lang na kaya daw nagagawa ito ng 18 ex-marine dahil sa kahirapan. Ewan ko, nandito pa yun Pero nakita ko yun eh, natatandaan ko yun eh. Ang galing ni Sir Mike, bumanat na pasimpleng banat ka dun Asan na yun? Hindi ko na makita Yung sinabi ng NBI director, andito yun eh. Hanapin ko lang Sige, tuloy natin. the payoffs, nagkaroon sila ng investigasyon dahil nagpatulong din yung ombudsman ng panahon na yon. Ganon sana yung direksyon ng ating investigasyon at yung pag-file ng kaso. Sure, kung papatawag kayo further, will you go back here sa NBI? Depende. First, of course, I have to consult my good-looking lawyer, Atty. Topacio, on his legal guidance on this. Pangalawa, siyempre, titingnan ko yung parameters ng investigasyon. But of course, I will always cooperate with the government agencies, lalo na dito sa pag-establish ng korupsyon na nangyari dito sa ating bansa. Sir, dinidiin niyo yung credibility nung 18. May mga pag-uusap ba sa sahanin ninyo na sumailalim sila sa witness protection? Alam mo, si Saldico sabi nila yung magnanakaw, mastermind. Tingnan nyo sa lahat ng ahensya, Ombudsman, ICI, hindi ko lang alam kung dito sa NBI, pero DOJ, ito nga yung mga... Ito. Tingnan nyo ito. Ito yung sinabi na NBI director. Ang sabi dito, NBI sinabing posibleng biktima ng kahirapan ng 18 ex-marine at posibleng ginagamit sila para magsalita. Kulit mo yun yung sinabi ni Kong Mike kanina. Kasama ni Saldico eh. Di ba? Established na yung kanilang role na sila ialalay ni Saldico. Ngayon, kung may pagdududa doon, nandyan yung ID nila, government-issued ID, may proof of employment, plus may serial number pa bilang mga sundalo. Kung tao sila ni Saldico at si Saldico ang mastermind, dapat tingnan natin saan napunta yung pera. Yun. Saan napunta yung mga ninakaw. Yun. Ito ba'y flood control lang? Ninakawan din ba yung irigasyon natin? Ninakawan din ba yung pondo natin sa PhilHealth? Ninakawan din ba yung 2023? 2024? Ninakawan din ba ang 2026 budget? Kasi kung ninakawan ng 2025 national budget, what if pa sa 2023, 2024 at 2026? Yan dapat, 'di ba? Dapat lahat eh. Hindi lang tayo kahit ako hindi palagi yung kinukumbinsi dito yung mga nakakapanood ng video ko na wag din masyado tayong tumutok lang dito sa 2025 national budget dito sa flood control scam. Paano yung 2023, 2024 at yung bago ngayon? Yung 6 trillion 2026 para sa education. 'Di ba? Kung yung binabanggit ni Kong Mike na sa mga irrigation, sa PhilHealth, dapat din talaga yun, nasilipin natin yun. At eto nga, yung bago ngayon. Kasi sabi ko nga sa inyo, tignan nyo yung ginagawa ngayon. Nakatutok tayo sa 2025, pero napag-iiwanan natin yung 2026 national budget. Diba? Nakatutok lahat tayo dito. Pero yung 2026 national budget, hindi natin napapansin. Tapos lalabas na naman, madidiscover na naman natin
na mayroong nangyayaring korupsyon sa 2026 national budget. Kailan? Pag 2027 na. Diba? Kailan? Kapag meron na ulit 2027 national budget, doon na natin malalaman na ninanakawan nila ang budget natin ng 2026. Ganun ba? Utang inang yan. Ninakaw din ba yung pondo doon sa subway? Yan ang dapat imbestigasyon. Dahil yan, tayong lahat na Pilipino ang apektado. Sir, bakit 16 lang po? 16 lang po ba yung dumating na Marines? Yes. Ano kasi, pag paumanin ninyo, no, hindi ako privy sa lahat, pero kung minsan kasi, may mga nag-aayos ng pamilya. So talagang may mga ganun. Kunyari, nung huli namin, nare-recall ninyo 11 lang. Yung 7, inayos yung kanilang pamilya. Hindi madali yung ginagawa ng mga sundalong to. Nakasalalay, hindi lang yung buhay nila, Totoo yan. pero yung buhay ng kanilang pamilya. Si Sergeant Cotesa, nung mawala siya, ang anak ni Sergeant Cotesa is 4. Under threat yung bahay niya. And I have proof of that. Later on, I will show that. Kaya hindi ako papayag. Nagulat nga ako, pati notaryo. Mabuti na si Attorney Levy Baligod, talagang masinsin, talagang lahat, tinignan niya yung kanyang gagawin. Pati yung notaryo, isipin nyo, no, kinwestiyon ka agad. Again, bakit yung ganun ang direksyon? Hindi ko maintindihan. Dapat yun, depensa ng mga akusahan. Yung mga dapat tinuturo, magsalita nun, na ikaw wala kang kredibilidad, sinungaling ka, yung notaryo mo, palpak. Diba? Ikaw, ganito background mo. Hindi eh. Doon pa lang sa umpisa. Blue ribbon pa lang, tinitigil na. Ombudsman pa lang, tinitigil na. Eh, sino pa magsasalita dito sa nakawan sa ating bayan? Tama. Parang sila na defense counsel ng mga inaakusahan eh. Yun ang mabigat eh, di ba? Sila na ang defense counsels. Sir, for soundbite purposes lang. Grabe, no? So, ganyan talaga ang nangyari realidad ngayon. Kesyo, may kaso daw yung 18 Marines. Kesyo, si Gutesa daw, hindi daw mapagkakatiwala. Kesyo, may, yung affidavit daw. Yung daw, mali-mali. Puta na, hindi naman yun ang issue dito. Yung mga hayop kayo. Tayo na yun, hindi pa kayo magkamatay. Galit yan. Kakabwisit lang talaga no? Tama din yung sinabi ni Atty. Topacio na parang nagiging defense team ng mga akusado yung ombudsman at yung Senate Blue Ribbon Committee. Grabe. Dapat talaga ombudsman. Ay nako, ewan ko na lang. Ginusto niya yan Binoto niyo Bong Marcos Ay nako. So yun mga banateros, mga kabiyay, at eto nga, yung sinasabi ko nga kanina at nandiyan sa title ko, nandiyan sa thumbnail ko na gustong hawakan sa leeg ni Martin Romualdez etong ex-marine. Kasi dito may posibilidad na pwedeng mangyari yon, diba? So kaya iniisa-isa-isa is alam mo na yun yung may mga may nabalitaan ako. May isang kakilala ko na vlogger din. Pinatawag din siya, hindi ko alam kung anong nagpatawag sa kanya, kung NBI ba or DOJ o basta yun na nga. At doon, may kakausap sa'yo doon na isang tao na para mag-offer ng kung ano-ano sa'yo, para ka kumampi lang kahit ang baluslos. So, pwedeng mangyari yun dito na kaya bakit iniisa-isa, gustong isa-isahin ng NBI etong 18 ex-marine na kausapin. Hindi dahil para tingnan kung nagsisinungaling sila, hindi para dahil kasi kagaya ng sinabi ni Atty. Topacio, hindi pa panahon yun para imbestigahan nyo kung nagsisinungaling ba sila or qualified ba sila or karapat dapat ba silang paniwalaan or hindi ba sila nagsisinungaling. Hindi pa panahon yun. Aantayin muna yung statement ng kabila bago mo aksyonan yung mga ganyan. So bakit sila gustong kausapin na isa-isa? Mga banateros, paki-comment nga dyan sa comment section. So mga banateros, mga kabiyaya, na pong maikukomento nyo ho dito sa panggigipit sa 18 ex-marine na sa halip na sila yung paniwalaan na sila pa yung pinagmumukhang kriminal ng mga nasa administrasyon. So yun,
Huwag nyo na rin kalimutan, bago nyo lisanin tong video ko na to, paki-like and share ang ating YouTube channel. Pindot na lang di po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw, at pakidamay na rin, paki-share yung join button at super thanks natin niya. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at